Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid. And kung mayroon po tayong mga Bible, buksan po natin sa Philippians chapter number 3. And we're going to study verse number 9. Amen. I hope mga kapatid na ito pong ating pinag-aaralan po sa salita ng Diyos ay makatulong po sa ating buhay. At maging blessing po ito mga kapatid sa ating pong buhay na sa ating pong pag-aaral. Makatulong po mga kapatid sa atin. So this morning mga kapatid, we're going to study Philippians chapter number 3 verse number 9. And the Bible says here, "And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith." Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o Diyos sa inyong kabutihan. And Lord, I pray Panginoon na ikaw po ang kumilos sa buhay po namin ngayon Panginoon, sa aming pong puso at isipan, na makita po namin ng katotohanan na nanggaling po sa inyong salita. Lord, help us this morning and ikaw Panginoon ang mabigay po sa amin ng knowledge, wisdom, and understanding. Lord, gamitin niyo po ako bilang isang instrumento lamang na maging daluyan ng pagpapala na nanggaling po sa inyong salita. Help us, O God, this morning. In Jesus' name I pray. Amen at amen. So mga kapatid, ngayong umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan is about found in Christ with His righteousness. Amen? Found in Christ with His righteousness. So makita natin sa ating pong binasa mga kapatid, that He says there, "And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith." Ngayon po umaga ito mga kapatid, ang pag-aaralan po natin is that itong ating pong title is, "Be found in Him, not having mine own righteousness." Na yung binanggit po na sinabi po ni Apostle Paul sa sentence po na niya yan mga kapatid. Dahil mga kapatid, sa karamihan po ng mga tao ngayon, mga kapatid ngayon, is that they are looking forward kung ano po yung bagay na kaya po nilang gawin para po sila po ay maligtas. So meaning po mga kapatid, that yung religion po mga kapatid, it promotes works-based salvation. Yan po talaga yung mga kapatid, at even not only to the other mga kapatid, even some of our fellow Baptist folks po mga kapatid, ganyan na rin po yung nangyayari. No, that salvation is being based on the works in this present dispensation of grace po mga kapatid. But the Bible tells us in regards of grace po mga kapatid and works, which marami po sa mga tao na meron po or sa atin po mga kapatid na nagiging ignorant po tayo mga kapatid sa bagay po na to. Dahil po mga kapatid, nami-mix po natin yung grace at yung works or yung grace and ng law. So, minsan, na nangyayari niya mga kapatid, pag nang-mix natin yan, then ano na pong kasunod yan? We're going to be confused at hindi na natin makita yung pagkakaiba ng bagay na itong mga kapatid. Na which is, makita natin sa sinabi ni Apostle Paul, "Not having mine own righteousness." Ngayon mga kapatid, tignan po natin kung itong dalawa na to is parehas talaga. Because we know, and somebody would say that there is grace in the Old Testament, there is grace in our time today, but check po natin mga kapatid kung ano po yung bagay na meron sa panahon ng batas, sa panahon ng law, kung ano ba yung kanilang focus or ano po yung kanilang iniintindi po mga kapatid. Let's go on Deuteronomy chapter number 6, verse number 24 hanggang verse number 25. Deuteronomy chapter number 6, verse number 24, and verse number 25, para makita natin mga kapatid. The Bible says there, "And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that He might preserve us alive as it is at this day. And it shall be," tinan niyo mga kapatid, "and it shall be our righteousness,
ang sarili kong katuwiran ang nandyan po mga kapatid. If we observe to do all these commandments before the Lord our God as He commanded us. So mga kapatid, on this time, the righteousness is important po mga kapatid. First thing sa ating pong binasa, if yung statutes po ng Lord, na magkaroon po tayo ng takot sa Panginoon, so that ma-preserve po tayong alive. Yun ang sabi ng Old Testament po mga kapatid. Another verse po mga kapatid, also on 1 Samuel chapter number 26. 1 Samuel chapter number 26. Now this verse po mga kapatid, lahat po nang titingnan natin ngayon dito sa mga verse na to is about in the Old Testament, na makita po natin mga kapatid that it proves us na in regards of works. Amen? So, 1 Samuel chapter number 26, verse number 23. The Bible says there mga kapatid sa 1 Samuel chapter number 26, verse number 23, the Lord rendered to every man his righteousness and his faithfulness. For the Lord delivered thee into my hands today, but I would not stretch forth mine hand against the Lord's anointed. So makita niya mga kapatid, the Lord's rendered to every man his righteousness and faithfulness. Now, kung hindi ka sa panahon ito, kung wala ka nito mga kapatid, then it will not go through to you mga kapatid. 2 Samuel chapter number 22, verse number 25. 2 Samuel chapter number 22, verse number 25. Ang sabi po ng banal na kasulatan po mga kapatid, sa verse number 25, therefore, the Lord hath recompensed me according to my righteousness, according to my cleanness in His sight. So, nandun siya mga kapatid. Ang lahat ng bagay sa panahon po ng batas is it accords to Jesus Christ or to sa Panginoon, sa sight po ng Panginoon. Kung hindi ka malinis sa harapan ng Panginoon, then wala ka po mga kapatid. Now, if you don't have righteousness, how can the Lord recompense you po mga kapatid? And the last verse po mga kapatid na ating po titinan is on Habakkuk chapter number 2, verse number 4. And ito po mga kapatid is, I think nababanggit ko po ito sa inyo palagi dati itong verse na to because it's about the faith na i-contrast po natin mga kapatid sa panahon ng sinulat na ni Apostle Pablo yung bagay po na to. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him. Now I want you to notice this phrase po mga kapatid, but the just shall live by his faith. So ibig sabihin mga kapatid, sa Old Testament po mga kapatid, ito pong mga just na nagsatawag na sabing just, katulad ng mga tao na naniniwala sa Diyos sa panahon po na ito mga kapatid, yung kanilang pamumuhay, dapat mamuhay sila sa yung kanilang, ito yung kanilang pananampalataya, dapat mamuhay sila dyan. Dapat may pakita po nila yan mga kapatid, kasi kung hindi then, wala po yun mga kapatid. Na mamaya po mga kapatid, makikita po natin yung reference po niyan in regards po mga kapatid sa bagay na ano ba sa panahon natin ngayon. Amen? Now, kaya mga kapatid, it proves yung mga bagay po na verses na yan na yung works is required on their dispensation. Nung panahon po nila, yung works po mga kapatid sa dispensation of the law, it requires their righteousness, their works, their faithfulness. Kaya mga kapatid, kung nabuhay tayo sa panahon ngayon, tapos ganito yung attitude natin, halimbawa kung anong attitude natin sa ministry, hindi tayo magtatagos mga kapatid. Because when it comes to faithfulness, sino kaya sa atin mga kapatid dito talaga yung faithful? Sino talaga makakapagsabi, halimbawa, nandyan yung Panginoon, makakapagsabi ka na, Lord, I am really faithful of my life serving you. Sino kaya makapagsabi ng ganyan mga kapatid? No? Amen? And we know mga kapatid that sometimes what? We always fail. We always tell to us that we are trying to live, to be faithful to our righteousness. But the thing mga kapatid, kung tayo po ay namuhay sa panahon na yan at ganito po yung pamumuhay natin ngayon, if you can see, you can examine yourself,
then hindi po tayo magtatagos, hindi po tayo mai-injure. Because mga kapatid, in our time today, parang ang hirap ng maging faithful po mga kapatid sa Panginoon. But mga kapatid, this shows that meron pong transition from ages to ages mga kapatid, which is dispensation of the law where commandments of God, nandyan po siya mga kapatid, and then to grace when God called Apostle Paul at naintindihan ni Apostle Pablo yung kanyang ministry at nagkaroon po ito ng differences sa kanyang teaching, sa kanyang pagtuturo sa before at sa panahon na nireveal sa kanya ng Panginoon yung bagay na mystery program po mga kapatid. Now mga kapatid, Apostle Paul preaches salvation has no works already. So, big sabihin po mga kapatid, hindi mo po kailangan kumilos, hindi mo kailangan gumawa anything para lang po maligtas po mga kapatid. And that is what he says doon po sa ating text po mga kapatid, and be found in Him, maging ma-found sa Panginoong Jesus, not having mine own righteousness. Ngayon mga kapatid, sa mga binasa po natin kanina mga verses, let us also cite mga kapatid some verses from dispensation of the grace of God. At tignan natin mga kapatid kung meron talaga itong pagkakaiba sa binasa po natin kanina at kung meron ba talagang amount ng works na kinakailangan sa panahon po natin ngayon. Because Paul says he wanted to be found in Christ na hindi po yung kanyang righteousness po mga kapatid. Of course, yung pinaka-verse niyan mga kapatid na very clear mo mga kapatid is Ephesians chapter number 2, verse number 8 and verse number 9. Dahil ang sabi po dyan ng Bible, for by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves. Hindi po sa iyong sarili. Not having mine own righteousness. Not of yourselves. Why? It is the gift of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is what? Eternal life through Jesus Christ, our Lord po mga kapatid. Verse number 9, not of works. Amen. Lest any man should boast. Pero yung binasa po natin kanina, yung righteousness nila is kinakailangan. Kailangan talagang maging righteous ka mga kapatid bago ka mapunta doon sa kung saan napunta si Abraham po mga kapatid. Doon sa Abraham's bosom or the paradise po mga kapatid. Amen? Another verse mo mga kapatid is Galatians chapter number 2 verse number 16 nang sinabi po ng Bible dyan mga kapatid, knowing that a man is not justified by the works of the law. So makita mo dyan mga kapatid that there's no man can be justified by the works of the law. So ibig sabihin mga kapatid, ito po mga tao, they cannot be justified in the law. Dahil nga mga kapatid, ngayon po ay wala na. But by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. So isang bagay mga kapatid na makita natin dyan that in the flesh, everything in the law, wala pong flesh na ma-justified. So meaning, the law cannot help you in our time today na ma-justified ka. Yung righteousness mo sa panahon po natin ngayon, hindi mo siya pwedeng sabihin, Panginoon, naglilingkod ako sa iyo. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, ito ako, malinis, wala akong ginagawang mali. Panginoon, nandito lang po ako sa bahay, nakakulong sa bahay, wala po akong inaaway na tao. Hindi mo pa rin siyang pwedeng sabihin. Because this is your own works, at ang sabi ng Bible, no flesh be justified. At kapag hindi mo tayo ma-justified mga kapatid, then wala pong reason at wala pong chance na mapunta po tayo sa langit. It is because that God did something for us po mga kapatid. Another verse in Romans chapter number 3, verse number 19. Romans chapter number 3. Punta po tayo dyan mga kapatid at maganda po itong tignan. Verse number 19, ang sabi dyan mga kapatid, now we know that what things soever the law saith, yung mga sinasabi sa law po mga kapatid, it saith to them who are under the law. Ngayon mga kapatid, you have to understand if kung tayo po ba ay under ng law or under grace. Because mga kapatid, ang sinasabi po ni Paul dito mga kapatid, na kung ano yung sinasabi sa law, sa kanila yon. That every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Verse number 20, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified
in His sight. Siguro mga kapatid, pwedeng maging okay ka sa harapan ng tao, na makita nila na gumagawa ka ng kabutihan, masabi ng tao na napakabuti mong tao, wala kang ginagawang mali, wala kang kaaway na tao. But mga kapatid, ang sabi ng Bible, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. Kasi ang nagmamatter po mga kapatid, is that yung sight ng Panginoon sa atin. Kung ano po tayo po mga kapatid. For by the law is the knowledge of sin. Nung lumabas po yung batas po mga kapatid, naintindihan na ng tao lahat-lahat. Na bawal pumatay, bawal ng ganito, bawal ng ganyan, ganito. Ang Panginoon ay jealous, ayaw niya ng meron kang ibang Diyos. Now people, nagkaroon po sila ng direct knowledge of everything because the law came. And then mga kapatid, lagi po tayong short in that matter. Amen. Verse number 24 or 25, sabi diyan mga kapatid, 24 to 25, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So it's free, meaning you don't have to work for it. Kasi nga mga kapatid, libre po yung bagay po na yan at hindi mo kailangan pagtrabahuhan. At ang sabi ng verse number 25, kasi whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remissions of sins that are past through the forbearance of God. Na instead, mga kapatid, na ikaw po yung ilagay doon sa cross para ipako, para pagbayaran yung kasalanan, ang ginawa, yung Panginoon yung naging propitiation po mga kapatid. Naging kapalit po natin siya na dapat tayo mga kapatid ang mamatay para sa ating kasalanan. Yung Panginoon yung namatay para po sa ating kasalanan. Verse number 28 po mga kapatid. Tingnan mo yung sabi ng 28 mga kapatid. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Ang ma-justified ng isang tao po mga kapatid is only by faith. And whose faith is that? Yan po yung faith of Christ po mga kapatid na nabasa natin sa Galatians 2:16 and even po mga kapatid dito po sa ating verse na binasa kanina about the faith of Christ po mga kapatid. So, big sabihin mga kapatid, whether in our time today, kahit po anong gawin po ng mga tao mga kapatid, na gawin, sundin yung mga bagay na to, yung batas, gawin, lahat po yung gawin mga kapatid, nagawa mo siguro yan lahat, pero sa mata ng Diyos, you cannot be justified. You can only be justified by the faith of Christ. At mamaya mga kapatid, pag-uusapan pa natin ng gusto yan mga kapatid. Another verse is on 2 Timothy chapter number 2, verse number 8. 2 Timothy chapter number 1, verse number 8 hanggang verse number 11. 2 Timothy chapter number 1, verse number 8. Ang sabi po ng Bible dyan mga kapatid, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. Ano ba yung testimony ng Panginoong Jesus mga kapatid? Siya namatay, nilibing at muli nabuhay. Nor of me his prisoner, but be thou partakers of the affliction of the gospel according to the power of God. Verse number 9, who hath saved us and called us with an holy calling. Tingnan niyo mga kapatid, not according to our works. So even mga kapatid, ang pagligtas po sa atin, ang pagtawag po sa atin sa holy calling, it's not according to our works. It's always according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Kaya mga kapatid, ang dami pong nalilito sa bagay po sa panahon po natin ngayon. Amen. Verse number 10, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and brought life and immortality to life through the gospel. So, ibig sabihin po mga kapatid, maliligtas tayo, makakatanggap po tayo ng immortality mga kapatid through the gospel, which anong pong gospel niya mga kapatid? Verse number 12 verse number 11, whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. Kaya makikita mo mga kapatid na yung ministry ni Apostle Paul is nakafocus po siya sa Gentiles. But it doesn't mean na hindi po siya pumupunta sa synagogue. He was. And he was also have a chance to talk to the king po mga kapatid. Another verse po mga kapatid is on Titus chapter number 3. Titus chapter number 3, verse number 4.
4 hanggang verse number 7. The Bible says there, "But after the kindness and love of our God, our Savior toward men appeared." So it's not according to men, it's not according to the kindness of men, the love of men. It's all about the kindness and love of our God. Our Savior toward men appeared. Verse number 5, not by works of righteousness which we have done. So hindi dahil mga kapatid na meron kang nagawang kabutihan sa iyong buhay. But it's about according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed, verse number 6, abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. So yan po mga kapatid, makita mo na it doesn't talk o hindi po niya sinasabi regarding of works, regarding of maging mabuti kang tao or anything para po ikaw ay maligtas. When we talk about salvation mga kapatid, wala ka pong iaambag kahit katiting. But you have to work out your salvation po mga kapatid. After mo maligtas mga kapatid, then you have to be good. For the sake of the others. Kailangan mong pilitin na maging maayos yung buhay mo, maging maganda ang buhay mo. Hindi po maganda yung marangya, but maganda ang buhay mo. Yung buhay mo bilang isang Kristiyano na meron kang kabanalan sa iyong buhay po mga kapatid, para po tayo makapagpatuloy po mga kapatid. Another verse po mga kapatid is in Romans chapter number 1, verse number 17. Ito na po yung contrast ng binasa po natin kanina mga kapatid doon sa Habakkuk chapter number 2, verse number 4. Now, dito po mga kapatid, ang sinabi po ng Bible, verse number 17, "For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith." From faith to faith. From faith, sa binasa natin kanina, at faith po sa panahon po ngayon mga kapatid. Anong sabi dyan? "The just shall live by faith." Kung nakita mo mga kapatid, napansin mo na wala na yung word na his. Amen? Kasi mga kapatid, hindi na ikaw. Hindi na ikaw yung importante dito mga kapatid. Hindi na yung ginagawa mo yung importante mga kapatid para ikaw ay maligtas. Kasi nga, it's only the faith or by faith of Jesus Christ. Amen? So yan po siya mga kapatid. It's not about our righteousness. It's about the righteousness of Jesus Christ. Kaya ngayon mga kapatid, makikita natin yung mga verse na yan na binasa po natin in two different ages, which is the age of law and the age of what? Grace po mga kapatid. Now, makikita natin na meron din pong transition yung bagay po na yan from law to grace po mga kapatid. Kaya no wonder when Paul mentioned in regards of the works, the grace and the works are magkaiba po talaga. Let's open our Bible in the book of Romans chapter number 11, verse number 6. Anong sabi po ng Bible po mga kapatid? "And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace, but if it be of works, then it no more of grace. Otherwise, works is no more of work." Kaya mga kapatid, hindi talaga pwedeng magsama itong dalawa na to. And yung isang bagay po mga kapatid na yung sa Old Testament, meron po silang grace. Kailangan po nilang makuha yan mga kapatid by their life, that mabuhay po sila ng tama. At makakita sila ng biyaya sa Panginoon po mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa panahon po na ito mga kapatid, yung ibig sabihin po ni Apostle Paul is that nung panahon po ng kanyang buhay, before his life was a Pharisee. He was a Hebrew of the Hebrew. He was the Jews po mga kapatid. And he knoweth the law, touching the righteousness, blameless. Yan po siya mga kapatid. Yan po si Saul nung hindi pa po siya naligtas, and became the apostle of the Gentiles, which ministered the gospel of the grace of God. Kaya makikita mo mga kapatid na hindi po nagtutugma yung binasa po nating mga verses nung una because they are in the law, at sa panahon ito na because it is of grace. Amen? Kaya mga kapatid, no wonder, maiintindihan mo ngayon yung sinabi ni Paul sa verse number 8. Verse number 8. Na kung ano na lang mga kapatid, yung kagustuhan niya na i-loss itong bagay na mayroon po mga kapatid si Paul. Now in verse number 8 in Philippians chapter number 3,
Sabi niya dyan, yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of Jesus Christ, my Lord. That he may win Christ, and not only that he may win Christ po mga kapatid, and also be found in Him in verse number 9. Hindi lang po para ma-win niya yung Panginoong Hesus, but also ma-found siya sa Panginoong Hesus. Amen? That's what yung gusto ni Apostle Paul po mga kapatid. And kaya mga kapatid, bakit kailangang sabihin ni Paul na ma-found siya sa kanya? Kasi mga kapatid, he wanted the knowledge of Christ. He wanted, gusto niya po yung righteousness ng Panginoong Hesus kaysa sa kanya pong righteousness, mga kapatid. He mentioned all things that again, na kung ano po yung mga bagay na nakuha niya, na-gain niya mga kapatid, he is willing to na-count them but loss or but dung po mga kapatid, para lang mga kapatid is that ma-win niya ang Panginoong Hesus. This is not to gain Christ, but to win Christ as what we know, na sinasabi po ni Apostle Pablo, because Jesus Christ is already in Him. Now, Galatians 3:27, tignan po natin yung mga kapatid, basahin po natin yung Galatians chapter number 3, verse number 27. For as many as of you have been baptized into Christ, have put on Christ. Verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male or female, for you are all one in Christ, and if ye be Christ, then ye are Abraham's seed and heirs according to the promise. Amen. Kaya mga kapatid, we should be found in Him, in Christ. Kasi mga kapatid, kung sarili po natin mga kapatid, kawawa po tayo mga kapatid. Because iba yung tingin sa atin ng Panginoon. Ang mangyayari niya mga kapatid is magiging self-righteous po tayo mga kapatid dahil po yung mga tao kino-confound po mga kapatid yung earnings of religion po mga kapatid na ma-earn nila yung Christ, mag-gain nila yung Panginoong Jesus. But mga kapatid, this is quite self-righteousness po sa atin na who are trying, that they're trying, sinusubukan nila mga kapatid na i-justify yung kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa. At mga kapatid, isipin mo po ng mabuti ito. Nobody gained Christ. Because mga kapatid, we are all fall short in the glory of God. Amen? Hindi mo kayang i-gain yung Panginoon. But you can win Him by believing the gospel of the grace of God, and Christ will be put on us in the person of the Holy Spirit po mga kapatid. Now, don't try to justify yourself by your own sa iyo pong sarili at sa iyo pong sariling gawa mo mga kapatid. Because hindi mo po magagawa yung bagay na yan. Now, if Paul gained knowledge, lahat ng bagay niya mga kapatid, pero he considered it dung. Because mga kapatid, you cannot earn Christ with our own righteousness. Kahit pa mga kapatid, makapag-gain tayo ng knowledge, kahit pa mga kapatid, maintindihan at meron tayong, i-consider natin na katulad ni Apostle Pablo na meron po tayong bagay na sasabihin mo katulad ni Apostle Pablo, lahat yan, ika-count ko ng less para lang mag-gain ko yung Panginoon. Hindi po siya gain mga kapatid. It's just to win the knowledge of Christ, Jesus my Savior po mga kapatid. Tandaan po natin that He died for our sins. He did something. Meron siyang ginawa mga kapatid na hindi po natin kayang gawin. Meron po siyang binayaran na hindi po natin kayang bayaran po mga kapatid. At hindi po natin ma-afford na bayaran po yung bagay na yan. Kaya nga si Paul po mga kapatid, sabi niya, found in Him not having mine own righteousness. Dahil mga kapatid, ang ating pong righteousness, makikita po natin sa Isaiah chapter number 64, verse number 6. Diyan po natin makikita mga kapatid, kung ano po ba tayo. Kung pupuntahan po natin yung Isaiah chapter number 64, verse number 6, ang sabi po ng Bible po mga kapatid, Isaiah 64, verse number 6, tinan nyo mga kapatid kung ano po yung status ng tao sa harapan ng Diyos. But we are all as an unclean thing. Hindi tayo malinis. And all our righteousness
says, our righteousnesses are as filthy rags. Yun. Ganun yung tingin sa atin ng Diyos, mga kapatid. Kung sinasabi mo na meron kang sariling righteousness na kaya mong hirapan sa Panginoon, ito yung tingin ng Panginoon sa atin, mga kapatid. We are unclean thing and we are filthy as rags. At alam natin kung gaano kadumi ang basahan po, mga kapatid. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, and we all do fade as a leaf. Bakit? Mamamatay tayo, mga kapatid. Yung atin pong laman, yung atin pong flesh, mabubulok katulad po ng pag mabulok ang dahon po, mga kapatid. At ang sabi, and our iniquities like the wind have taken us away. Kaya, mga kapatid, dito maintindihan mo na sinabi ni Apostol Pablo, and be found in Him. Hindi po doon sa makita si Paul sa kanya pong nagain. Sa kanyang bagay na meron po siya, mga kapatid, but makita sa Panginoong Jesus. At hindi dala-dala yung kanyang sariling katuwiran, mga kapatid, na alam natin na meron. Kung babalikan po natin yung sinabi niya sa Philippians chapter number 3, verse number 6, tinan niyo, mga kapatid, sabi niya dyan, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, ano bang sabi dyan, mga kapatid? Blameless. But mga kapatid, isang bagay po na dapat nating maintindihan, if Paul gusto niya po yung bagay na yan, bakit po tayo, mga kapatid? Bakit mo pipilitin? Bakit ko pipilitin yung bagay po na yan? Now, kailangan natin, mga kapatid, that tayo po is makita po tayo, ma-found ang sa ating pong sarili, nang hindi rin po sa ating sariling katuwiran po, mga kapatid. So we better think about who we are. Tingnan mo yung sarili mo, isipin mo yung sarili mo kung sino po tayo. Ano po ba tayo sa harapan ng Diyos? At kung ako, mga kapatid, magsasaliksik ko sa akin, hindi ako karapat-rapat sa harapan ng Diyos. Hindi ako karapat-dapat na maging pastor, mga kapatid, because all of us are sinners, but because of the righteousness of God, na manifest po dito, mga kapatid, sa Panginoong Jesus po, mga kapatid, at pinaniwalaan ko po yung Panginoong Jesus, na siya yung aking tagapagligtas, na yung ginawa po niya, mga kapatid, is makakasapat po sa aking kaligtasan, then I have the righteousness of Jesus Christ, na kung nakatingin sa akin ng Diyos, hindi po nakatingin na ako po'y maruming basahan at marumi. Kundi ang nakikita po ng Diyos sa akin is yung righteousness, yung katuwiran ng Panginoong Jesus. Amen? Alam natin yung, mga kapatid, simula pa ng bata, tayo po ay makasalanan na. May kasalanan na po, mga kapatid. At mga kapatid, kung iisipin mo na ma-found out tayo sa ating pong sariling righteousness, mag-isip talaga tayo ng mabuti niyan, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, isipin natin yung ating mga tao, di ba? They're merciful, gracious. Ang iba po, mga kapatid, even slow to anger. Parang hindi talaga basta-basta nagagalit. Napakabuting tao. Tingin sa kanya, yung tao na yan doon sa kanilang baryo, talagang napakabait ng tao na yan. Na mapagbigay, mapaganito. Pero, mga kapatid, kahit ganun yung tingin ng tao sa atin, ang katotohanan sa lahat, mga kapatid, ay tayo po ay makasalanan. At hindi mo kayang baguhin yan ng sarili mo, mga kapatid. Now, mga kapatid, let's go on kay David. In Psalms 51 po, mga kapatid. Tignan natin si David, mga kapatid. A king, but tignan nyo, mga kapatid. Tignan natin dito sa Psalms 51 na sinabi niya, mga kapatid, that even him, on his time, kung siya po ay bata pa, ay meron na po siyang makasalanan. Verse number 2. Sabi ng Psalms 51, verse number 2, wash me thoroughly from my iniquity. Verse number 1, I'm sorry. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitudes of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin. Then yung, mga kapatid, for I acknowledge my transgression and my sin is ever before me. Nakita niyo po, mga kapatid, si David na hindi siya humihingi ng tawad. Nakita niyo po, mga kapatid? Ang hinihingi niya is ma-blot out yung kanyang transgression, malinisan siya sa kanyang kasalanan, kasi nga, mga kapatid, sabi niya, I acknowledge my transgression and my sin is ever before me. Against thee only I have sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Behold, din niyo, mga kapatid, verse number 5. I was shapen in iniquity. Imagine mo yung, mga kapatid. Yung shapen parang, parang mo yung kinorte ka.
Inayos, ginawa kang what? Iniquity, makasalanan. And in sin did my mother conceive me. So pasa-pasa po mga kapatid. Kaya tama si Apostol Pablo na sinabi niya na wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin, and so that pass upon all men, for that all have sinned. No wonder mga kapatid, babalik tayo sa ating text, and be found in Him, not having mine own righteousness. Kaya ngayon mga kapatid, you think about what Paul says. Not having mine own righteousness, and he said, which is of the law. Kasi yan po yung righteousness na meron si Paul. Commandment, law, and everything po mga kapatid. Now, we have studied the life of Paul in this passage po mga kapatid, sa bagay po na yan. At the verse tells us of who he was. Pero mga kapatid, clearly makikita po natin mga kapatid, na naintindihan ni Apostol Pablo na ayaw niyang makita siya sa kanyang sariling katuwiran po mga kapatid. It is because he truly understand. Naiintindihan niya po na maigi ang kanyang sitwasyon, ang kanyang kondisyon sa kanyang previous na status at kanyang nakuha po mga kapatid sa kanyang buhay. Pero even though na ganyan yung status niya sa previous na buhay niya, ang dami niya pong nagain. But sabi ni Apostle Paul, I count all things but loss for the excellency of Christ Jesus, my Lord, and be found in Him, not having mine own righteousness. Ano sabi niya? Which is of the law. So meaning mga kapatid, yung righteousness ni Apostle Paul sa sarili niya, nandun sa batas. But found in Him, ang sabi niya, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Amen? So, I hope mga kapatid na makita po natin yung mga kapatid. No, kung anong bagay naman mga kapatid na tayo din po is we don't want to be found in our own righteousness. Mas malala siguro tayo sa buhay ni Apostol Pablo po mga kapatid. Because of Romans 3:23 as well. That we are short in the glory of God. Now, if Paul doesn't want to be found in his own righteousness, mga kapatid, bakit gumagawa tayo ng kabutihan para po sa ating kaligtasan? Nakuha niyo po mga kapatid? Kung si Paul ayaw niya ng kanyang sariling ginagawa, bakit yung mga tao ngayon pinipilit nilang gumawa ng kabutihan para sila ay maligtas papunta ng langit? Now si Paul, yung buhay niyan mga kapatid, he is of the law. He is blameless. He is Hebrew of the Hebrews, touching the righteousness. But he don't want to be found in him sa kanyang sarili, but to found in Christ Jesus na hindi po sa kanyang sariling katuwiran po mga kapatid. Mga kapatid, you have to think about this and how people endure good works sa kanila pong buhay para lang po sa kanilang kaligtasan po mga kapatid. Isipin niyo po sila mga kapatid, ang pagod na mag-endure ka sa buhay mo. Na ngayon okay ka, after a week, nagkasala ka na naman. Anong gagawin mo na naman ngayon? Hingi ka na naman tawad. After a while, ganoon na naman, naging okay ka na naman, nabitin ka na naman. Kasi nga mga kapatid, we are fall short in the glory of God. Kaya mga kapatid, ang kailangan po natin is yung righteousness po ng Panginoon. Paul said that he don't want his own righteousness mga kapatid. But ang gusto niya is yung faith, yung righteousness which is the through faith of Christ, mga kapatid. His righteousness which is of God by faith. Ngayon mga kapatid, kung ikaw po ay sigurado sa iyong kaligtasan, you can now, kung ikaw po ay hindi ka po sure sa iyong kaligtasan, kung ikaw ay nagdududa ka sa kaligtasan mga kapatid, ngayon, pwede mo nang siguraduhin yan. Kasi nakita mo that Apostle Paul also don't want to be found in him. At ano pong bagay na meron mga kapatid? Si Jesus namatay para sa ating kasalanan, libing at muling nabuhay. At yan yung kailangan nating paniwalaan at pagtiwalaan po mga kapatid. So that the Holy Spirit will seal us and the Holy Spirit will baptize us into the body of Christ. And that is eternal security po mga kapatid. Kaya kinakailangan natin mga kapatid na maintindihan po ng mabuti yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo para hindi rin po tayo mag-aagad or magdedepend sa ating righteousness na iisipin natin, mabait naman akong tao, okay naman ako, nagsisimba naman ako. Ito yung mga term, siguro pupunta ako ng langit.
Kasi may narinig akong kanyang kapatid eh. Tinanong siya kung sigurado ba siyang pag namatay siya, pupunta siya ng langit. Sagot niya, siguro naman sa dami kong ginawa. Siguro naman sa dami kong tinulungan. Siguro naman sa aking ginawang pangangaral sa tao. Abay, siguro naman mahahabag yung Panginoon sa akin. So meaning to say mga kapatid, hindi siya sigurado. Kasi naniniguro lang siya sa kanyang ginagawa na kapag ginawa niya yung bagay na yan, maliligtas siya. Kaya mga kapatid, kailangan nating maintindihan na walang kasiguraduhan kapag ikaw yung gumagawa. Ang kasiguraduhan po mga kapatid is doon po sa ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo kasi doon po nailagay, doon po na-manifest yung righteousness ng Panginoon. Romans chapter number 3 verse number 21, balikan po natin yung binasa po natin kanina mga kapatid. Romans 3 verse number 21, ang sabi diyan mga kapatid, but now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Yung righteousness ng Panginoon po mga kapatid, nandyan na. Na mga kapatid, ano ba itong manifested na ito mga kapatid? According po sa, para makukuha lang tayo mga kapatid ng konting information. According to Webster 1828, Noah's Webster 1828 mga kapatid, manifested means made clear, disclosed, made apparent, obvious, or evident. So mga kapatid, ito na yun. Pinakita na sa tao si Jesus, at alam natin yan mga kapatid, in John chapter 1 verse number 14, na nandyan ang Panginoong Jesus, nagdwell among us. Amen? Makikita mo yan dyan mga kapatid. Now si Jesus Christ, dyan na po yung righteousness ng Panginoon. Verse number 22 po mga kapatid. Sabi niya dyan, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. Kaya makikita mo dyan mga kapatid, it's not about you. Hindi po about tayo regarding of para maligtas, para tayo iligtas. It's about the Lord Jesus Christ dying on the cross for our sins, was buried, and rose again. So kaya mga kapatid, kung ano po yung ginawa ng Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo, yan po ay napaka-importanting bagay na maintindihan at malaman po natin. Hindi lang po malaman, kundi maintindihan mga kapatid. Amen? Kasi iba yung alam mo lang, kasi naiintindihan mo. Amen? Alam mo na namatay yung Panginoong Hesus, nilibing at muling nabuhay. Alam mo yan. Alam niyo ng tao mga kapatid. Pero iba yung naiintindihan kung ano po yung epekto niyan sa atin kapag pinaniwalaan natin. So knowledge is may kaibahan sa understanding. Malaman mo, may kaibahan sa dapat maintindihan mo mga kapatid. Kasi pag naintindihan mo siya mga kapatid, dyan mo makikita na hindi mo pala kailangang gumawa ng kabutihan para sa iyong sarili para ikaw po ay maligtas. Ang kailangan mo lang pala ang Panginoong Hesus dahil siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Nilibing at muling nabuhay po mga kapatid. At ganyan po nag-manifest, na ipakita, na made clear ang righteousness ng Panginoon through the Lord Jesus Christ. Romans chapter number 4 verse number 21 po mga kapatid, ang sabi yan, and being fully persuaded that what he had promised he was able also to perform. And therefore it was imputed to him for righteousness. So na-impute sa Panginoong Hesus yung righteousness ng Diyos. At ang sabi diyan mga kapatid, now verse number 23, it was not written for his sake alone. Hindi po yung ginawa o naisulat para lang po sa kanyang sarili. Para lang po sa Panginoong Hesus na nailagay po sa kanya yung bagay po na yan. Verse number 24, sabi niyan, but for us also. Amen? So makita mo mga kapatid, nung nag-manifest, nung nilagay ng Panginoon sa Panginoong Hesus yung righteousness niya, na-manifest yung righteousness ng Panginoon sa kanya, hindi lang po yun para sa kanya. But para din po sa atin, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. Amen? So hindi mo siya kailangan pagtrabawan mga kapatid. Ang kailangan mo sa kanya mga kapatid, ito yung gusto ni Apostle Paul, nasa kanya. Nasa Panginoong Hesus po mga kapatid.
To whom shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered, verse number 25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Ito po yung hindi maintindihan ng karamihan. Alam nila na matay ang Panginoong Hesus, para saan? Alam nila na nabuhay muli ang Panginoon, para saan? Nilibing ang Panginoon, para saan? They don't understand that when Christ died, He died for our sins. Kasi whether you like it or not, whether you can say it, hindi mo kayang bayaran yung bagay na yan, mga kapatid. But when Jesus Christ died, buried, and rose again, that is for our justification. And what we need to do, mga kapatid, is to believe on that. Amen? This is the reference na yung justification po, mga kapatid, is only by the faith of Christ and not by the works of the law. Kaya ngayon, mga kapatid, magsimula tayong mag-isip sa bagay na meron tayo, ano ba tayo, mga kapatid? If we wanted to be found in ourselves, kung gusto mo makita ka ng sa sarili mong righteousness, o gusto mo, mga kapatid, yung righteousness ng Panginoong Hesus. Now, kailangan mo, mga kapatid, to change your mind, magbago yung isipan sa bagay na yan, in everything, mga kapatid, na alam natin in regards of our own righteousness to the righteousness of Jesus Christ po, mga kapatid. Na kailangan natin, mga kapatid, is to trust na kung ano po yung ginawa ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo, at yung bagay na yan is sufficient na, mga kapatid, that His death is sure for our sins, His burial and His resurrection, mga kapatid, is enough for us to get saved and to get to heaven. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po ito lahat sa atin. At wala po tayong iaambag sa bagay po na yan. Because everything is only by the faith of Christ and not the works of this present dispensation po, mga kapatid. Kaya pag-isipan po natin na mabuti yan, mga kapatid. Pag-isipan natin na mabuti. Kung hindi ka pa sigurado, pag-isipan natin na mabuti yan, mga kapatid. Now, this verse in Philippians, mga kapatid, basahin ko siya muli para mas makita natin, mga kapatid, kung ano po yung naging attitude ni Apostle Paul po, mga kapatid. Ang sabi niya, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law. The righteousness na meron si Apostle Paul is of the law. But ang gusto niya, mga kapatid, but the which is through the faith of Christ. The righteousness which is of God by faith. Kaya, mga kapatid, kilala naman natin yung sarili natin. Amen? Alam natin yung sarili natin, kilala natin yung sarili natin, mga kapatid. Alam natin sa sarili natin kung tayo ay faithful o hindi. Alam natin sa sarili natin kung tayo ba ay namumuhay sa kasalanan o hindi. Alam natin sa sarili natin yung, mga kapatid, kung tayo ba ay nagkakasala o hindi. Pero, mga kapatid, kaya dapat malaman mo na ayaw mo sa sarili mong righteousness. Kasi short siya palagi. Na kahit anong gawin mong pagpapagal dyan, mga kapatid, hindi yan makakaabot sa Diyos. Kasi nga, anong sabi ng Panginoon? Ang tingin sa atin is unclean. Ang tingin sa atin is maduming basahan. We are shapen on our iniquity. Amen? At salamat sa Diyos, mga kapatid, because of Jesus Christ na nag-manifest, mga kapatid, sa atin, na ipakita po sa atin, mga kapatid, therefore, we can have the righteousness na nanggaling sa Panginoon at pwedeng ma-impute sa atin, mga kapatid, so that when God sees us, hindi niya po nakikita kung anong klaseng tao po tayo. Amen? Hindi niya nakikita kung gaano ka makasalanan. And that is why, mga kapatid, we have to understand na kailangan po din nating mag-work out ng ating salvation, hindi po para maligtas, but para po makita ng tao yung buhay po natin na umaayon sa kanyang banal na kasulatan. Amen? Kasi, mga kapatid, wala pong mangyayari sa atin. The righteousness of God is already enough. Hindi po natin kailangan ng sarili po nating righteousness, mga kapatid. If righteousness was on the law, if he was blameless, if he was persecuting the church, if he was a Pharisee po, mga kapatid, imagine, ayaw niya ng kanyang sariling katuwiran. Ayaw niya ng sariling righteousness, mga kapatid.
Ang gusto niyang righteousness is yung nanggaling sa Panginoon. Na makukuha lang natin yan mga kapatid. Nakuha niya yan nung panahon na naniwala siya sa ginawa ng Panginoong Jesus. At na-impute po yan mga kapatid sa atin. Amen? So ngayon, naligtas ka na. Ang tanong, gagawa ka ba ng mabuti? Tanong pa ba yan mga kapatid kung ikaw ay ligtas na? Dapat hindi na. Dapat matutunan mo ang salita ng Diyos para mamuhay po tayo ng tama. Mamuhay po tayo ng may kabanalan. Kung hindi mo kayang mamuhay ng perpekto mga kapatid, which is I don't think na mamumuhay tayo ng ganyan. But at least mga kapatid, mamuhay tayo ng tama. Hindi po yung may tama ha? Yung tama. Kasi yung may tama, mahirap din yun. Wala ka din sa sarili mong kaisipan nun mga kapatid. Amen? But everything mga kapatid, ito po yung ginawa ng Diyos na gusto maintindihan ni Apostle Paul, ipaintindi ni Paul sa atin. Na hindi mo sarili, wag sarili mo kundi ang righteousness na nanggaling sa Panginoon. Amen? I hope mga kapatid na naintindihan po natin yan. And if you're saved tonight, today, this morning, I hope na lumalim kang ngayon mga kapatid. Kasi mas nakita mo yung bagay na dapat mong makita. And you have your Bible with you mga kapatid. Kung naalala mo at nasulat mo yung mga verses na meron dyan mga kapatid, basahin mo muli and prove it to yourselves. Amen? Prove mo sa sarili mo kung yung sinasabi ko ba dito sa pulpit is tama o mali. You prove it to yourselves by reading the Word of God and ask the Word of God some questions na makita mo din siya. Amen? But as Paul has said, even me mga kapatid, hindi porket pastor ako yung kaya nga sabi, si pastor ang buting-buting tao. Hindi po ako mabuting tao mga kapatid. But I'm trying to be. Amen? Dahil sinabi po ng salita po ng Diyos, but what I have mga kapatid is not mine right, it's not my own righteousness, but the righteousness of God na meron po ako. Because whether we like it or not, mafo-fall tayo palagi mga kapatid. At frustration yan mga kapatid sa atin kung hindi mo naiintindihan yung bagay na to. Amen? Kasi isipin mo. Halimbawa na lang, may mga narinig, pag nagkasala ka, anong ginagawa mo? Tanggap na lang ulit, pastor. Araw-araw tatanggap ka. Amen? Okay sana kung araw-araw tatanggap ka ng ayuda. Amen? Mga kapatid, so isipin natin yung mabuti ng mga kapatid. What was written on the law, wala pong magagawa yan sa panahon po natin ngayon, mga kapatid. Because ang sabi ng Bible, there shall no flesh be justified by the deeds of the law. At kung ano yung sinabi ng law, sa kanila yan. Right now, we are in the dispensation of the grace of God. Biyaya ng Diyos ang lahat. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. And while we were yet sinners, Christ died for us. Now you think about it. And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Amen? Dear God, Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning that we have. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para kami po ay maligtas at magkaroon po ng chance sa Panginoon na makapunta po sa langit. Because that is your promise to us according to your word in Ephesians 2, O God. Lord, bless everyone that are here. I-bless niyo po yung heart namin, Panginoon. And Lord, that the Holy Spirit convict us, O God, in our heart na kung hindi pa kami sigurado sa aming pong kaligtasan. Ngayon, Panginoon, na may sigurado po namin, Panginoon, dahil pinaniwalaan po namin ang inyo pong ginawa ng Jesus namatay dun sa cross ng Kalbaryo, nilibing at muli nabuhay para po sa aming kasalanan, para po sa aming katuwiran. At kami po ay tuluyang malinis sa inyong pong harapan, Panginoon. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin, O God, at ikaw, Panginoon, na magmanguna sa buhay po namin. Na after po namin malitas, Panginoon, na mabuhay po kami ng tama at naayon po sa inyong kalooban. Lord, bless us this morning. In Christ Jesus' name I pray. Amen at amen. So magandang umaga po muli sa ating lahat. Tawagin pati si Brother Julius para po sa ating closing hymn and closing prayer.